Ano ang iisang pinakamalaking hindi inaasahang epekto ng laganap na social media na kakaharapin natin pagkalipas ng 20 taon? Para sa akin, ang iisang pinakamalaking hindi inaasahang epekto ng laganap na social media pagkalipas ng 20 taon ay ang unti-unting pagkawala ng private self. Dati, may mga bahagi ng buhay natin na tahimik lang, mga iniisip na hindi kailangang i-post, emosyon na hindi kailangang i-explain, alaala na sa atin lang. Ngayon, halos lahat may pressure na i-share, i-document, i-validate. Kapag hindi na-post, parang hindi nangyari. Sa loob ng 20 taon, pwedeng lumaki ang isang henerasyon na hindi sanay mapag-isa sa sariling isip. Kapag may naramdaman, kailangan agad may reaction, may likes, may comments. Unti-unting humihina ang kakayahang magmuni-muni, magproseso ng damdamin, at makinig sa sariling konsensya. Kasi palaging may ingay sa labas. Ang nakakatakot dito, hindi lang ito usapin ng privacy, kundi identity. Kapag nasanay tayong i-base ang halaga ng sarili sa algorithms at approval ng iba, mahirap nang sagutin ang tanong na, sino ako kapag walang nanonood? Kaya baka sa hinaharap, ang tunay na luxury ay hindi followers, kundi katahimikan. Hindi visibility, kundi malalim na pagkilala sa sarili. Mawawala na kamo ang private self? Nakakatakot naman yan. Ano ang mangyayari kung magkaganon na wala na ang private self? Oo, at talagang nakakatakot siya kapag pinag-isipan mo ng malalim. Kapag tuluyang nawala ang private self, eto ang mga posibleng mangyari, hindi agad, hindi biglaan, pero dahan-dahan. Una, mahihirapan tayong makilala ang sarili. Kung palagi tayong naka-on para sa audience, sino ka kapag mag-isa ka na? Kapag wala ng likes, views, or validation, pwedeng magkaroon ng identity crisis. Parang sanay ka lang maging version mo para sa iba, pero hindi para sa sarili. Ikalawa, hihina ang emotional processing. Dati, kapag nasaktan ka, iiyak ka muna, magmumuni-muni, mag-iisip. Ngayon, post muna. Kapag nasanay ang utak na laging may external release, hindi na nito natututunang harapin ang emosyon sa loob. Resulta, mas madaling matrigger, mas mabilis maubos, mas maraming anxiety. Ikatlo, mawawala ang lalim ng konsensya at values. Ang private self ang lugar kung saan katahimik na nagtatanong, tama ba ito? Kapag napalitan iyon ng ano kaya ang sasabihin ng iba, doon nagiging delikado. Ang moral compass ay napapalitan ng trending opinion. Ikaapat, magiging takot tayo sa katahimikan. Kapag wala ng boses sa labas, parang may kulang, kaya laging may scroll, may sound, may notification. Pero sa katahimikan sana tayo nakakapag-heal, nakakapag-isip, at nakakakita ng direksyon. At panghuli, magiging mababaw ang koneksyon. Maraming interactions, pero kaunti ang tunay na intimacy. Kasi ang totoong closeness, nangyayari kapag may bahagi kang hindi mo kailangang ipakita sa lahat, pero pinipili mong ibahagi sa iilan. Ang irony nito, habang mas connected tayo online, mas pwede tayong mawalay sa sarili. Kaya siguro ang tanong ngayon hindi lang, ano ang ipopost ko? Kundi, ano ang pipiliin kong itago para manatili akong buo? Kung ganun pala ang mangyayari, ano dapat ang gagawin namin ngayon pa lang? Magandang tanong iyan, kasi ibig sabihin, gising ka na habang maaga pa. Hindi pa huli ang lahat. May magagawa tayo ngayon pa lang. Simple pero malalim. Una, sanayin mong may bahagi ng buhay mo na hindi content. Hindi lahat kailangang i-post. Kapag may magandang nangyari, subukan mong namnamin muna bago kuhanan ng litrato. Tanungin ang sarili, para ba ito sa alaala o para sa validation? Ikalawa, mag-ukit ng oras para sa katahimikan. Kahit 10-15 minutes sa isang araw, walang phone, walang music, walang scroll. Tahimik lang, doon mo maririnig ulit ang sarili mong boses. Sa simula, maiilang ka. Normal yon. Ibig sabihin lang, hindi ka nasanay. Pero kailangan mo ito. Ikatlo, magsulat para sa sarili, hindi para sa audience. Journal, notes sa phone, kahit papel lang.
Walang filter, walang edit. Isulat mo ang iniisip mo kahit magulo. Iyan ang isa sa pinakamabisang paraan para protektahan ang private self. Ika-4, piliin kung kanino ka nagiging totoo. Hindi lahat karapat-dapat sa buong kwento mo. Mas okay ang iilang taong kilala ka ng walang mask, kaysa maraming nakakakilala lang sa online version mo. Ika-5, turuan ang sarili at mga bata na mainip ng kaunti. Ang boredom ay hindi kaaway. Diyan nabubuo ang creativity, self-reflection, at emotional depth. Kapag bawat idle moment ay tinatakpan ng scroll, nawawala ang pagkakataong lumalim. At panghuli, gawing tanong ang bawat post. Kapag walang makakakita nito, gagawin ko pa rin ba? Kung oo, authentic. Kung hindi, mag-post muna. Hindi natin kailangang talikuran ng social media. Ang kailangan lang ay huwag tayong iwan ng sarili natin. Sa hinaharap, baka ang pinakamatibay na tao ay hindi yung pinakamaraming followers, kundi yung marunong manatiling buo kahit walang nanonood. Meron ka bang gustong ibahagi sa amin bilang iyong panghuling salita? Oo, meron. Ito na lang ang iiwan ko sa inyo. Sa mundong palaging nagtatanong ng anong iniisip mo? Anong nararamdaman mo? I-share mo naman yan. Sana matutunan din nating itanong sa sarili. Ano ang gusto kong panatilihing sa akin lang? Hindi kahinaan ang pagtatago ng ilang bahagi ng buhay. Hindi iyon pagiging mailap. Iyon ay pagprotekta sa sarili. Alagaan ninyo ang private self ninyo. Doon kayo nagiging totoo, doon kayo nagpapagaling, doon kayo bumubuo ng konsensya, paninindigan at direksyon. Darating ang panahon na maraming tao ang marunong magsalita sa kamera, pero kakaunti ang marunong makinig sa sarili. Kaya kung may isa lang kayong dadalhin mula rito, ito iyon. Huwag ninyong ipamigay sa mundo ang buong pagkatao ninyo. Mag-iwan kayo ng bahagi na tahimik, banal, at buo dahil doon kayo mananatiling tao.